Hello and welcome to Time to Talk at sa pagpapatuloy ng ating serye ng ating mga reviews ng Metro Manila Film Festival entries. Narito na ang ating masasabi sa nagwagi bilang First Best Picture at walang iba kundi ang Green Bones ng GMA Pictures. Pero bago natin talakayin ang pelikula, please don't forget to like, share, and subscribe to PH Time. Maraming meaning ang term na green bones. May mga isda na may green bones, lalo na kapag ito ay niluluto. Doon lumalabas yung kulay na green. Sa tao, pwedeng dahil sa exposure sa medisina o sa mga kemikal. Pero ang pinakapopular na meaning ay itong ginamit sa pelikulang Green Bones, where it refers to people who were good during their lifetime. Makikita ito after cremation, pero syempre may scientific explanation pa din ito. Pwedeng magbago ang kulay ng buto depende sa degree ng temperature during cremation. Or pwedeng dahil sa exposure ito sa iba't ibang metal habang ito ay kinekremate. Kung minsan nga, actually, ang kulay nagiging pink pa. Pero doon na tayo sa meaning na ginamit sa Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. At sa review na ito, alamin natin kung may green bones nga ba ang karakter ni Dennis Trillo sa pelikula. At kung talagang deserving maging First Best Picture ang Green Bones ng GMA Pictures. Well, eto, magkaalaman na. Ang Green Bones ng GMA Pictures has two major characters, sina Dennis Trillo at si Ruru Madrid. Ang dalawa ay may kanya-kanyang kwento ng buhay na pinagtagpo sa pelikula. Si Ruru ay may ate na pinatay 10 years ago, kaya't minabuti niya magpulis upang makatulong sa paglutas ng mga krimen. Si Dennis naman ay napagbintangang pumatay sa sarili niyang kapatid at sa pamangkin nito. Sa isang penal colony, nagkakilala si Ruru at Dennis. At dahil alam ni Ruru ang history ni Dennis na pumatay sa kanyang sariling kapatid at sa pamangkin, ay talaga naman pinag-initan niya ito. Maayos ang pagkalatag ng screenplay ni Ricardo Lee at ni Ange Atienza. In fact, may pasurprise pa nga ito sa ending. Marami ding mga twists and turns along the way na ikagugulat ng mga manonood. Ang hindi ko lang maintindihan ay ang pagkalarawan ng katauhan ni Dennis. Sa simula ay masama siyang tao, adik at magnanakaw. Hindi naman lahat ng adik ay masamang tao. Huwag tayong mag-generalize. Yung ibang adik kasi, lost lang at pwedeng misguided sa buhay. Yung magnanakaw, ay yun, masama na yun. Pero isang araw, umuwi na lang si Dennis sa kanyang kapatid na si Isa Calzado na biglang mabait na lang. Pwede naman talaga magbago ang tao, pero sa kaso ng karakter ni Dennis Trillo, parang overnight na nangyari. Actually, sa mga pelikula, hindi masyado maganda yung mga puro black and white ang characters. Dapat talaga mas mainam kung merong gray area dahil mas makatotohanan ito. Sa kaso nga ni Dennis Trillo dito sa Green Bones, meron pa siyang kulay green. So, may green bones nga ba talaga siya sa kwento ng pelikula? May pagka-ambiguous, pero positive pa rin ang sinabi sa katauhan ni Dennis in the end. After all, Green Bones is a story of redemption. Bukod sa screenplay, isa pang strength ng Green Bones ay ang cinematography ni Neil Dasa. Very panoramic and visually appealing. Maganda pati ang color grading. Kahit indoor shots, actually mahusay. Talagang binusisi ang lahat ng pag-iilaw. Pagdating sa acting department, master stroke ang ginawa ng GMA Productions sa pagbaba na kategorya ni Ruru sa supporting role. Actually, ang baka hindi nyo pa alam, ay may say ang production company kung saan ilalagay na kategorya ang kanilang mga artista. Lead role ang role ni Ruru, gaya rin ni Dennis. Siyempre, si Dennis ang ginawa nilang lead actor dahil mas malaki itong artista at mas veterano. Di ba prized possession pa nga nila si Dennis Trillo?
Kung ginawa nilang lead ang dalawa, tiyak na magsasalpukan sila sa mga mata ng hurado. At dahil pwedeng mahati ang boto, may chance na pareho silang matatalo. Pero ayun, wagi ang pareho, kaya everybody happy. Tig-isang award nga naman sina Dennis at Tururu. So ano kaya pwedeng nangyari kung pareho silang inilagay sa Best Actor category? Sa aking palagay, posibleng si Ruru pa ang manalo. Bilang bagitong pulis na may eagerness pa to perform well as a law enforcer, ganon din ang atake ni Ruru bilang aktor. May gutom pa, may gigil pa. Of course, Dennis also gives a magnificent performance in the film. Kaya lang, sa estado niya bilang artista, maning-manin na sa kanya ang role niya dito sa Green Bones. Pero syempre, pinaghirapan din niya yon. Hindi lang niya pinahalata. And as a result, ay talaga namang effortless ang ipinamalas niyang performance. Ang ibang mahuhusay na pagganap sa Green Bones ay nagmula kina Wendell Ramos na actually, pwede din sanang nanalong Best Supporting Actor dahil magaling siya sa pelikula. Ang iba naman ay sina Michael De Mesa, si Victor Neri, si Ronnie Lazaro, si Alessandra De Rossi at siyempre ang walang kakupas-kupas na si Isa Calzado. Maiksi ang kanyang role pero markado. Actually, deserving siyang magkaroon kahit man lang nomination dito sa pelikula. Deserving bang manalo ang Green Bones ang Best Picture? Hindi ito perpektong pelikula pero agree na din ako sa desisyon ng mga hurado. Kaya ang rating natin sa Green Bones on a scale of 1 to 5, 5 stars. At sana ay abangan nyo muli ang pagpapatuloy ng aming mga review ng mga Metro Manila Film Festival entries in future episodes of Time to Talk dito sa PH Time.